Ate Rona, meron akong naisip. Oh, talaga? Ano yun, Kuya Mark? Naisip ko na pumunta sa palasyo ng Malacanang para bisitahin ang presidente. Papasok ako at didiretso ako sa opisina niya. Uupo ako at makikipag-usap sa kanya. Sa tingin mo, magagawa ko kaya yon? Hindi. Tama ka, hindi ko nga magagawa yon. Sa palagay mo, bakit kaya? Kasi para sa mga baguhang tulad ko, kakailangan ko pa ng appointment para payagan nila akong makapasok sa loob. Kapag kumuha kayo ng appointment, ilang araw mo kaya itong hihintayin para makuha? Sa palagay ko, kung kuha man ako ng appointment, pwedeng abutin ito ng ilang araw o kaya mga linggo o mga buwan hanggang sa magkaroon ng panahon makipagkita ang presidente sa akin. Pwede rin naman hindi ako bigyan ng appointment dahil hindi naman ako ganun kahalagang tao. Mga bata, alam nyo ba? Ganon din sa mga bansang mayroong mga hari. Abalang-abala ang mga hari at mga presidente, kaya't hindi pwede kahit sino na lang ang bumisita sa kanila. Pero alam nyo ba kung sino ang pwedeng bumisita sa presidente o hari kahit kailan nila gusto? Sa palagay ko, ang kanilang mga anak at pamilya. Tama! Bakit sila ang pwede? Nakakalapit sila sa pinakamahalagang tao sa mundo dahil may kaugnayan sila o magkamag-anak sila. Ikaw at ako ay hindi pwedeng basta-basta na lang bumisita sa presidente o hari. Pero may kilala akong hari na hindi mo na kailangan ng appointment para makipagkita sa kanya. Sino yon? Walang iba kundi ang Diyos natin na Haring Manlilikha. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay anak na ng Diyos. At ang Diyos na Haring Manlilikha ang iyong Ama. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating klase. Ang ating word up ngayong araw ay lumapit ka sa Diyos. Mga bata, maaari nyo ba kami sabayan? Lumapit ka sa Diyos. Mga bata, ako nga pala si Ate Rona. Ako naman ay si Kuya Mark. Maligayang pagbabalik sa ating Good News Club Online! Jello, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ano ba akong pinakamagaling na manlalaro sa aming pangkat? Well, Di ako makapaniwala. Napakagaling ko. manlalaro ka? Oo! Ako naman, isa akong manunugtog. At ako ang pinakamagaling na umawit sa aming eskwela. At lagi akong naiimbitahan sa mga special number at mga concert. Ayos yan. Oh, Nandito ka pala. Okay, Jester! Jello! Alam nyo ba, mas nakakalamang ako sa inyong dalawa? Alam nyo ba kung bakit? Bakit? Dahil napakatalino ko. Oh! Ako lang ba? Anong ginagawa ng mga taong ito nang sasabihin nila ang mga bagay na ito? Tama, mga bata, nagmamalaki sila. Ang ibang salita para sa pagmamalaki ay pagmamayabang. Ang pagmamayabang ay pagmamalaki sa iyong sarili o sa nagawa mo. Sinasabi ng ating talata mula sa Biblia ang isang bagay na hindi natin maipagmamayabang. Noong nakaraan, napag-aralan natin ang talatang 8. Tingnan natin kung mabibigkas nating lahat ito ng sabay-sabay. Sige, mga bata, tingnan natin ha, kung masabayan niyo ako ha. Sabi sa Efeso, Kabanata 2, Talata 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng iyong sarili. Ngayon naman, pag-aralan natin ang talata siyam. So ngayon, buksan ko muna ang Biblia para babasahin ko ito. Sinasabi dito na hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. So tingnan natin mga bata, anong ibig sabihin nito? Nang isinulat ang Biblia ay wala pang mga bilang ang kabanata at talata gaya ng naroon tayo ngayon sa ating Biblia. Ang kabanata, ito ay ang malaking bilang. So may papakita ako sa inyo mga bata. Malaking bilang nandito sa Bible. Yung malaking bilang dito sa verse, ito yung kabanata. Ang tinutukoy naman ng talata, ito yung maliit
ng bilang dito sa Biblia. Kaya tulad ng Efeso, Kabanata 2, talata 8 at 9. Dahil sa bilang ng mga kabanata at mga talata, mas madali na para sa iyo na gamitin ang salita ng Diyos. Ganun pa man, ang salita sa Biblia ay nagmula sa ating Panginoong Diyos. Mapagkatiwalaan mo ang lahat ng sinasabi sa Biblia. Sabi dito, tingnan natin tingnan natin ang talatang ito at isisigaw ninyo ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa talata na napag-aralan natin noong nakaraang linggo. O sige, tingnan natin may sasabihin ako sa inyo. Paano tayo maliligtas? Sige nga mga bata ng sagot. Tama, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Binibigyan ako ng Diyos ng hindi nararapat para sa akin. Ito naman, pangalawa. Sa pamamagitan ng ano? Anong sagot mga bata? Tama, sa pananampalataya. Lubusang pagtitiwala kay Jesus para maligtas. Ito naman sa pangatlo. Sino ang hindi makapagligtas sa inyo? Tama ang sagot ninyo, ang inyong sarili. Pang-apat, mula kanino ang regalong kaligtasan? Tama rin ang mga sagot ninyo, nagmula ito sa Diyos. Magaling mga bata, natutunan natin ngayon ang talata 9 na nagsasabing, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya walang dapat na ipagmalaki sino man. So, titingnan natin isa-isahin natin mga bata. Anong ibig sabihin ito? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Anong ibig sabihin? Wala tayong pwedeng gawing pagsisikap para magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Minsan, iniisip ng mga tao na kung gagawa sila ng maraming mabubuting bagay, ay mahihigitan nito ang masasamang nagawa nila at kahit papano ay mapapasiya nila ang Diyos. Hindi ganun mga bata. Ang mabubuting bagay na mayroon ka ay hindi makakatulong para magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos o ng tahanan sa langit. Ang susunod, sabi dito, kaya't walang dapat na ipagmamalaki ang sinuman. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng sinuman ay kahit sinong tao. Ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos mula sa Diyos na hindi mo makukuha sa kahit anong pagsisikap. Hindi mo maipagmamayabang o kaya'y maipagmamalaki ang nagawa mo para iligtas ang iyong sarili. Dahil ang kaligtasan o ang pagiging ligtas ay nagmula lamang sa Diyos. Ang kaligtasan ay regalo mula kay Jesus na hindi natin makakamtan sa anumang pamamaraan. Kaya ikaw batang ligtas na o ikaw bata na tumanggap na kay Jesus sa iyong puso. Kung pinaniwalaan mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, pwede mong ipagmamayabang kung paano ka iniligtas ng Diyos. Hindi mo pwedeng angkinin ang papuri para sa iyong kaligtasan. Pero, pwede mong sabihin ito sa mga tao kung gaano kadakila ang Diyos na binigyan ka niya ng kaligtasan. Kung ikaw bata naman na hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa puso mo. Kung hindi mo pa pinapaniwalaan si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ibinigay sa iyo ng Diyos itong regalo ng kaligtasan. Wala kang dapat kayang gawin para makuha ito. Paniwalaan mo lamang si Jesus at tanggapin mo siya sa iyong puso bilang isang sarili mong tagapagligtas. Tanggapin mo yung regalo ng kaligtasan na ibibigay sa iyo. Kaya mamaya mga bata, makinig kayo sa kwento ni Kuya Mark. At mamaya mayroon kayong chance para tanggapin ang regalo na bigay ng Diyos para sa iyo. Ayan mga bata, para makabisado natin ang ating talata ngayon, may gagawin tayo. Pag tinaas ni Ate Rona ang kanyang kamay, babasahin niyo ito ng malakas. Pag ginanito ni Ate Rona ang kanyang kamay, ibig sabihin ay katamtaman lang. Pag binaba ni Ate Rona ang kanyang kamay, ibig sabihin ay mahina lamang. Sige, pag nagbabasa tayo ng ating talata, uunahin natin yung address. Ang address ay Efeso, Kabanata 2, talata 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kay
kayo ay maligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat na ipagmamalaki ang sinuman. Efeso, Kabanata 2, talata 8 hanggang 9. Ulitin ulit natin mga bata ha. So gagawin natin ulit ha. Sasabayan niyo si Ate Rona ha. Efeso, Kabanata 2, talata 8 at 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Efeso, Kabanata 2, talata 8 at 9. Ayan, makukuha niyo na ba mga bata? O, sige. Titingnan natin sa susunod pag nakabisado nyo na ang ating talata. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Mga bata, ano ang iyong nararamdaman kung ikaw ay magkakaroon ng bagong kapatid? Masaya, excited, at marahil ipinagmamalaki mo sa ibang mga tao, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kalaro, na magkakaroon ka ng bagong kapatid. Alam niyo ba na sa Biblia ay may kwento tungkol sa mag-asawa na biniyayaan ng Diyos ng anak? Sino kaya ang mag-asawang ito? Ano ang pangalan ng kanilang anak? Alamin natin sa ating kwento ngayon. Naalala niyo ba ang pangalan ng unang mga taong ginawa ng Diyos? Tama, si Adan at si Eva. Nilikha sila ng Diyos para magkaroon sila ng ugnayan sa Kanya. Naglakad siyang kasama nila sa hardin at nakipag-usap sa kanila. Isa iyong perpekto at napakagandang lugar at nasiyahan sila sa lahat ng nandoon. Pero, nagbago ang lahat ng iyon sa araw na nagpasya silang sumuway sa Diyos. Nagkasala sila at sa oras na iyon, pumasok ang kasalanan sa mundo. At naging bahagi na ito ang mundo mula noon. Binago ng kasalanan ang ugnayan ng lahat sa Diyos. Hindi na magagawa ng mga tao na makalapit sa Diyos. Pero, nangako ang Diyos na magpapadala ng tagapagligtas na aako ng kasalanan nang sa ganon ay makalapit ang tao sa Diyos. Sabihin natin mga bata, lumapit ka sa Diyos. Mga bata, maaari nyo ba akong sabayan?
lumapit ka sa Diyos. Nakasisiguro akong nasabik sina Adan at Eva tungkol sa pangakong sinabi ng Diyos sa kanila. Pero mula noon, namuhay na sila sa mundong puno ng kasalanan. Ibang-iba ito kaysa pumumuhay sa perpektong hardin. Mahirap na naging buhay nila, pero mayroon pa rin nakatutuwang mga pagkakataon sa kanilang buhay. Marahil ay napakasaya ni na Adan at Eva noong araw na ipinanganak ang kanilang panganay. Siguro namangha sila sa maliliit niyang mga daliri, sa mga kamay at mga paa. Pangalanan natin siya na Cain, na pagkasunduan nila. Si Cain ang kauna-unahang sanggol na ipinanganak. Tuwang-tuwa siguro sila ng magandang lalaking sanggol na iyon at labis na nagpapasalamat sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa kanilang anak. Minahal ng Diyos si Cain, higit pa sa pagmamahal ni na Adan at Eva. Alam mo ba, bata, na mahal ka rin ng Diyos, higit pa sa pagmamahal ng ibang tao. Siya ang iyong manilikha. Pinili niya ang iyong itsura at makakayahang meron ka kung paano ka mag-isip, magsalita, at tumawa. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para maging ikaw. Nilikha niya ang mundong tinitirahan mo ngayon at ginawa niyang ang langit kung saan gusto niyang manirahan ka balang araw. Mahal ka ng Diyos. Ang sabi nga sa unang Juan 4:10. Ito ang pag-ibig. Hindi na inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Bago mo pa malaman ang tungkol sa Diyos, kilala at minahal ka na niya. Sa tuwing iniisip kung gaano ka kabanal or perpekto at dalisay ang Diyos, tunay ka mangha-mangha na malamang minahal ka niya higit pa sa pagmamahal ng iba. Minahal ng Diyos si Cain higit pa sa pagmamahal niya kay Adan at Eva. At di katagalan, pinagpala sila ng Diyos na isa pang sanggol na lalaki at pinangalanan nila itong Abel. Tuwang-tuwa siguro sina Adan at Eva nang pinagmamasdang lumalaki sina Cain at Abel. Pinagmasdan silang natututong maglakad at pinakinggan silang natututong magsalita. Habang lumalaki ang mga bata, marami silang tanong tungkol sa Diyos at sa hardin. Paano kaya ang buhay noon sa hardin? Marahil itinanong nila. Napakagandang tirahan ang lugar na iyon. Marahil nasabi ito ni Adan at Eva. May magagandang bulaklak, kumikinang na tubig, naroon ang lahat ng pagkain kailangan namin at walang masusukal na damong kailangang bunutin. Napakaganda ng buhay doon at ang pinakamagandang bahagi ay kasamang naglalakad at nakikipag-usap ang Diyos sa amin. Alam ng mga batang lalaking ito na hindi gaanong kadali ang buhay. Nakita nila kung paano nagpapakahirap magtrabaho ang kanilang ama na magtanim ng pagkain para sa pamilya. Marahil, tinulungan nila si Adan sa mga bukidin. Alam nila ang pakiramdam ng mainitan at mapagod. Bakit hindi na po tayo pwedeng tumira sa hardin? Maaari niya itanong nila. Marahil na lungkot na ikinuwento ni Adan at Eva sa kanilang mga anak ang nangyari noon. Hindi na silang pwedeng tumira sa magandang lugar ng Diyos dahil nagkasala sila. Pero nasabi rin siguro nila sa kanilang mga anak ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Binigyan nila sila ng kasuotan na yari sa mga balat ng hayop. Kailangang isakripisyo ang hayop. Nabuhos ang dugo nito para magawa ang makasuotang ito dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. Nangako ang Diyos sa kanila na balang araw magpapadala siya ng tagapagligtas na mag-aalis ng kasalanan. Nang lumaki na ang mga batang lalaking ito, pumili ang bawat isa sa kanilang trabaho. Si Abel, ang nakababatang kapatid, ay naging pastol. Nag-aalaga ng mga kawan ng mga tupa. Kinagabayan niya ang mga tupa kung saan may pagkain at tubig at iniingatan niya ito mula sa panganib. Marahil ay minahal niya ang maliliit na tupa at tinawag sila sa kanilang pangalan. Si Cain, ang nakakatandang kapatid, ay naging magsasaka. Nagbubungkal siya ng lupa, nagtatanim ng mga gulay at puno ng prutas. Nagpakapagod siya sa pagbunot ng masusukal ng damo at pagdidilig sa kanyang mga pananim para maging malago sila.
Kunwari mga bata, tayo ay nagbubungka ng lupa. At tayo ay magtatanim. Ikinuwento siguro ng kanyang pamilya ang pagkain ng masarap na prutas at gulay na itinanim. Marahil habang lumalaki sila, ay pinapanood ni Cain at Abel ang kanilang mga magulang nagdadala ng mga handog para sa Diyos, na ipakikita nila sa pamamagitan ng sakripisyong hayop ang kanilang paniniwala sa pangako ng Diyos na tagapagligtas na siyang magbuhos ng kanyang dugo para alisin ang kasalanan magpakailanman. Isang araw, nang sina Cain at Abel ay magdadala ng kanilang handog para sa Diyos, sinabi ng Biblia na pumunta si Cain sa kanyang bukirin at kumuha siya ng ilan sa kanyang mga pananim. Dinala niya ang mga prutas at gulay at ito bilang handog niya para sa Diyos. Nagdala rin si Abel ng handog. Pumunta siya kung saan nanginginain ang kanyang mga tupa at masurin niyang pinili ang isang panganay ng kordero o batang tupa na may magandang pangangatawan. Pinatay ni Abel ang tupang ito at inihandog niya sa Diyos. Sinunod niya ang pamamaraan ng Diyos. Lumapit siya ng may pananampalataya, naniniwala sa pangako ng Diyos na magpapadala ng tagapagligtas, at nagdala ng handog na gusto ng Diyos. Dahil naniniwala si Abel sa nag-iisang tunay na Diyos, sinunod niya ang Diyos. Kapag sinunod mo ang Diyos, ipinapakita mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kung pinaniwalaan mo na si Jesus, maipakita ng pagsunod mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Sa ngayon, hindi na tayo nagdadala ng kaparehong uri ng handog sa Diyos, gaya ng ginagawa ni Cain at Abel. Pero gusto ng Diyos na ipakita mo sa iyong pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng sinasabi niya. Sabi sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kapag pinaniwalaan mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, tutulungan ka ng Diyos Espiritu Santo na makilala at mahalin ang Diyos. Ang pagkakilala at pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang damdaming tutulungan ka ng Diyos Espiritu Santo na gawin ang sinasabi ng Diyos. Ang pagmamahal at pagsunod sa Diyos ay magkasamang tinutulungan ka ng Diyos Espiritu Santo na sumunod sa Diyos kung saan maipapakita mo ang iyong pagmamahal sa Kanya. Kapag binabasa mo ang iyong Biblia, sa paggugugol mo ng oras kasama ang Diyos, pwede mong hilingin sa Kanya na natutulungan kang sundin ang iyong nabasa. Kapag nalaman mo nais ng Diyos na maging mabuti ka sa isang tao kahit pa mahirap o nakakailang na gawin ito, tutulungan ka ng Diyos Espiritu Santo na sundin at gawin ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na mahalin at sundin mo siya. Ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng iyong pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya ni Abel sa Diyos ang dahilan para sundin niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagdadala niya ng pinakamaganda niyang handog. Naniniwala siya sa pangako ng Diyos na lumapit sa Kanya sa paraan na nais ng Diyos. Dala ang handog na gusto ng Diyos. Mga bata, sabay-sabay natin sabihin, lumapit ka sa Diyos. Ano kaya ang tingin ninyo sa Diyos kina Cain at Abel sa kanilang mga handog? Ang sabi sa Genesis 4 ba at 5a, sabi rito, si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit, hindi niya kinalulugdan si Cain at ang kanyang handog nito. Tinanggap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, pero hindi niya tinanggap si Cain at ang handog niya. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel dahil mayroon itong pagbubuhos ng dugo, na unawaan ni Abel na ang pagbubuhos ng dugo ang kailangan ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan. Ipinakita ng kanyang handog ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos na nag-iisang paraan ng pagpapatawad sa ginawa ng Diyos. Pero, hindi sinunod ni Cain ang paraan ng Diyos. Hindi nagpakita ng pananampalataya ang kanyang handog. Lumapit sa Diyos si Cain ayon sa sarili niyang pamamaraan at hindi sa paraan ng Diyos. Ang piliing gawin ang bagay sa sarili mong paraan sa halip ang paraan ng Diyos ay kasalanan. Ang kasalanan mo ang nagtutulak sa iyo na mamuhay sa sarili
sa sarili mong kaparaanan at lumapit sa Diyos sa paraan mo. Iniisip mo siguro, minsan mas may alam ka kaysa sa mga guro o mga magulang mo, kaya ginawa mo ang gusto mo sa halip na ipinapagawa nila sa iyo. Kaya ayaw mong paniwalaan totoo ang Biblia dahil hindi mo gusto ang ilan sa mga sinasabi nito. Ang kasalanan ang nagtulak sa iyo na mamuhay sa sarili mong kaparaanan sa halip na pakinggan at sundin ang katotohanan mula sa Diyos. Ang sabi nga sa mga ngaral, 7:20, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Wala ni isa man ang palaging gumagawa ng mabuti. Isinilang ka na makasalanan at hiwalay ka sa Diyos. Ikaw at ako ay nagkakasala sa pagpili sa sarili nating kagustuhan na magdadala ng matitinding parusa sa halip na nais ng Diyos. Kung ipagpatuloy mo ito, isang araw, tuluyan kang mahihiwalay sa Kanya nang magpakailanman bilang parusa sa iyong kasalanan. Ang kagustuhang masunod ang sarili mong paraan sa halip ng nais ng Diyos ay kasalanan. Mas gusto ni Cain ang paraan niya kaysa paraan ng Diyos. Sa halip na magpakita ng pananampalataya sa pangako ng Diyos, pinili ni Cain na lumapit sa Diyos sa sarili niyang paraan. Hindi natuwa ang Diyos sa handog ni Cain. Na makita ni Cain na tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, pero hindi sa kanya, siya ay nagalit sa Diyos. At kitang-kita sa kanyang damdamin, sa galit at tinanggap ang sa kanya. Sobra siyang nagalit, nainggit siya sa kanyang kapatid, nakasimangot ang kanyang mga mukha. Tinanong ng Diyos si Cain, bakit ka nagagalit at bakit ang sama ng mukha mo? Kung ginawa mo ang tama, tatanggapin kita. Alam ng Diyos na nagalit si Cain, pero binibigyan niya si Cain ng pagkakataong itama ang kanyang ginawa. Nangangako ang Diyos na pakikinggan at patatawarin niya ang sino mang lumapit sa kanya ng may pananampalataya. Mga bata, sabayan niyo ako ulit. Lumapit ka sa Diyos. Minahal ng Diyos si Cain. Hinimok niya si Cain na lumapit sa paraan niya ang magdadala ng katanggap-tanggap na handog at huwag hayaang kontrolin siya ng kasalanan. Pinakikitaan ng Diyos si Cain ng habag. Ang ibig sabihin, ang habag ay binibigyan ka ng Diyos ng bagay na hindi ka karapat-dapat. Kahit hindi ka karapat-dapat si Cain, binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, pero kailangan niyang lumapit ni Cain sa paraang gusto ng Diyos para mapatawad siya. Bata, kailangan mo rin lumapit sa Diyos sa paraang gusto niya upang ikaw ay mapatawad. Sa perpektong plano ng Diyos, tinupad niya ang kanyang pangako na magpapadala ng tagapagligtas. Siya ay si Jesus, ang nag-iisang anak ng Diyos. Mula sa langit, pumarito siya sa lupa para mamatay sa krus upang iligtas ka mula sa iyong mga kasalanan. Dahil si Jesus ay Diyos, perpekto siya at wala siyang kasalanan. Siya lamang ang pwedeng umako sa parusang nararapat sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Pinarusahan ng Diyos, Ama, si Jesus. Dahil sa lahat ng makasalanang bagay na naisip, sinasabi at ginagawa mo, ang pagsakripisyo ng mga hayop at ang pagkabuhos ng kanilang dugo noon bago si Jesus pumarito sa lupa ay nagpapakita na gagawin ni Jesus sa krus para sa iyo. Gusto ng Diyos na malaman ng kanyang sangkatauhan kung gaano kakilakilabot ang kasalanan. Hindi na kailangan ng Diyos ng dugo ng mga hayop. Si Jesus, ang perpektong kordero ng Diyos, ay nasugatan at namatay bilang pangukas na alay para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi nga sa unang Pedro, 1:18 at 19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng iyong minana sa iyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Nang masugatan si Jesus at namatay, siya ang perpektong alay na tupa para sa kapatawaran mo.
Matapos inilibing si Jesus, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Tinawag ito ng kanyang muling pagkabuhay. Nabubuhay siya ngayon, nakatira sa langit bilang hari ng lahat. Tinanggap ng Diyos ang perpektong sakripisyo ni Jesus para sa iyong mga kasalanan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang naging daan para manumbalik ka sa Diyos at magkaroon ng malapit na pagkakaibigan sa Kanya. Si Jesus ang daang ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kailangan mong lumapit sa Diyos sa paraang gusto niya nang may pananampalataya upang mapatawad ka. Kailangan lumapit ni Cain sa paraang gusto ng Diyos para mapatawad siya. Binibigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Sinabi niya kay Cain ang tanging paraan para mapatawad, pero tumanggi si Cain dahil sa galit at katigasan ng ulo ni Cain. Siya ay tumalikod sa Diyos. Lalong tumindi ang galit at inggit ni Cain kay Abel isang araw habang sila ay nasa bukirin at walang ibang nasa paligid. Ginawa ni Cain ang isang kakilakilabot na bagay. Tinanggihan ni Cain ang paraan ng Diyos at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Kahit walang taong nakakita sa ginawa ni Cain, nakita ito ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Cain, Cain, nasaan ang iyong kapatid? Hindi ko alam kung nasaan siya. Pagsisinungaling na sabi ni Cain. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Gusto ng Diyos na aminin ni Cain ang kanyang kasalanan, pero hindi niya ginawa ito. Tumanggi pa rin ang kanyang matigas at makasalanang puso sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. At sinabi ng Diyos, Cain, ano itong ginawa mo? Tumatawag sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid. Mula ngayon, hindi na maging masagana ang lupa para sa iyo. Kahit magpakahirap ka sa pagbungkal ng lupa, kaunti lamang ang anihin mo, magiging lagalag ka at walang matatawag na tahanan. Napakabigat naman parusang ito sa akin. Iyak ni Cain. Habang naglalagalag ako, makikilala at papatayin ako ng sino man makikita sa akin. Pero muling nagpakita ang Diyos ng habag kay Cain. Kahit na wala namang ginawa si Cain para maging karapat-dapat ito. Naglagay ang Panginoon ng palatandaan at ng pag-iingat kay Cain, kaya hindi siya sasaktan ng mga tao. Ang kasunod na salita sa Biblia ay napakalungkot. Ang sabi sa Genesis 4:16, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Labis na kalungkutan ang idinulot ng kasalanan sa buhay ni Cain. Binaliwala ni Cain ang paraan ng Diyos at pinili na gawin ang gusto niya. Ayaw niyang aminin ang kanyang kasalanan at hindi lumapit sa Diyos sa paraang gusto niya para mapatawad. Bata, alam mo ba na ikaw ay makasalanan? Hiwalay ka sa Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Pero mahal ka ng Diyos. Si Jesus na walang kasalanan, kusa niyang inalay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa iyo. Siya ay namatay at muling nabuhay upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Ang sabi nga sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin? Kung ikaw ay sumampalataya, ibig sabihin kayo maniniwala na si Jesus ay namatay sa krus at muli siyang nabuhay. Pinaniwalaan mo yung ginawa ni Jesus at tinanggap mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Ang kanyang pangako sa iyo, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na makasama mo ang Diyos sa langit balang at buhay na walang hanggan habang ikaw ay nandito sa mundo para mapasiyahan o maparangalan ng Diyos. Bata, nais mo bang sumampalataya kay Jesus bilang iyong tagapagligtas upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sandali nating iyuko ang ating mga ulo at pikit ang ating mga mata. Kung nais mong sumampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, maaari mo bang ipakita sa akin
sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong mga kamay. Salamat sa mga bata na nagtaas ng kanilang kamay. Sige, pwede nang ibaba yung mga kamay na yan. Habang lahat ay nakapikit, ayan, kung isa ka sa mga bata na nagtaas ng kanilang kamay, ibig sabihin, nais mo sumampalataya kay Jesus. Ang gagawin natin, ikaw ay manalangin ng pagtanggap kay Jesus. Susunod ka sa isang maikling panalangin na ito. Akuin mo ng panalangin na ito, ay panalangin mo na rin. Kailangan ito ay nagmula sa iyong puso. Sige, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong pagmamahal sa akin. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Naniniwala po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, ay tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na gawin yung mga bagay na nais niyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Lumapit ka sa Diyos. Mga bata, maaari niyo ba kami sabayan? Lumapit ka sa Diyos. At sabay-sabay din nating sabihin ang ating memory verse ngayon. Ready? Go! Efeso 2:8 at 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Efeso 2:8 at 9. Mga bata, natapos na naman ang ating pag-aaral ngayon. Naniniwala kami na marami kayong natutunan dito sa ating Good News Club Online! Hanggang sa muli! Paalam!